Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Merry Christmas and Happy New Year mga Master! Kabanata 7661-7668 Kabanata 7661 Sa tuktok ng bundok 1 sa napakaraming kaharian, ang gobernador ng Yang, na disguised bilang James, ay bumaba kasama ni Gladwin. Parehong namutla ang dalawa, na parabang nakatakas lang sila sa isang nakamamatay na sakuna. Napuno sila ng gulat. Sabay-sabay silang huminto pagdating sa ilalim ng napakalaking platform sa isang grand dojo. Kailangan muna nating ayusin ito, matamang pinandilatan ng gobernador ng Yang si Gladwin. Sino ang magpapaliwanag nito mamaya, ikaw o ako? Napalunok ng kaba si Gladwin. Siyempre, dapat ikaw. Bakit dapat ako? Ang gobernador ng Yang scoffed. Hindi ba't lagi mong inaangkin na ikaw ang pinakamataas na pinagkakatiwalaan ni Lord Goyo at nakikialam sa mga gawain ng ating alyansa? Ngayon ay nagkukumahog ka kapag may malaking isyu. Namula ang mukha ni Gladwin. Wala itong kinalaman sa duwag. Tungkulin mo ito bilang pinuno ng Path Guardian Alliance. Ang gobernador ng Yang ay tumawa sa galit. Ikaw ang palaging nagtitipon ng katalinuhan sa iba't ibang larangan, na ipinagmamalaki na ikaw ay mas mahusay kaysa kay Yegor mula sa SK. Ngayon, napakalaking kaganapan ang nangyari, at ngayon mo lang sasabihin sa amin. Gusto mong ipin ito sa akin. I'm telling you, absolutely no way. Kasabay nito, mabilis na umakyat ang gobernador ng Yang sa entablado. Nang makita ito, nagalit si Gladwin. Hindi ka ba nagpapanggap bilang James? At least act the part. Hindi magiging duwag si James gaya mo. Nagpatuloy sila sa pagtatalo habang umaakyat sa entablado ngunit tumahimik sila nang makita nila si Lord Goyo na nagmumuni-muni habang nakapikit ang mga mata sa isang nagliliwanag na lotus ng landas. Bakit hindi ka nakikipagtalo ngayon? Tanong ni Lord Goyo nang hindi iminulat ang kanyang mga mata. Nagpalitan ng mga titig ang gobernador Yang at Gladwin, bumulong-bulong sa ilalim ng kanilang mga hininga. Galit na sumigaw si Lord Goyo, isang dakilang tagapagtanggol at pinuno ng Path Guardian Alliance, nag-aaway na parang baliw na aso. Ano kaya ang iisipin ng mga tapat na nilalang sa napakaraming mga kaharian kung ang salita ay lumabas? Nang marinig ito, agad na inakusahan ni Gladwin ang Yang gobernador, Lord Goyo. Pinabayaan niya ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng Path Guardian Alliance sa pamamagitan ng sadyang pagtatago ng mga kapigatian sa napakaraming kaharian. Ang kanyang krimen ay hindi mapapatawad. Itinaas ng gobernador Yang ang kanyang ulo at nagmamadaling ipinagtanggol ang sarili. Lord Goyo, si Gladwin ang nagpabiye sa kanyang tungkulin. Siya ang may pananagutan sa pangangalap ng katalinuhan sa iba't ibang mga kaharian, ngunit hindi niya alam kung kailan humiwalay ang madilim na mundo sa Tai Chi World. Higit sa lahat, ang madilim na mundo ay ganap na gumuho at naglaho ng tuluyan. Gayunpaman, itinago niya ito. Nag-aalalang tumutol si Gladwin, hindi, Lord Goyo. Maghintay. Nanlaki ang mga mata ni Lord Goyo, nagbago ang kanyang mukha. Anong sabi mo? Ang madilim na mundo ay gumuho. Dahil dito, ang dating nag-aaway na gobernador na siyang governor at Gladwin ay natakot kaya dali-dali silang lumuhad. Ang madilim na mundo. Kumunat ang mukha ni Lord Goyo, nanginginig ang kanyang mga labi. Sino ang may kapangyarihang sirain ang madilim na mundo? Iyon ay kalahati ng Tai Chi World, dating Ying World. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin ang gobernador Yang at si Gladwin, kahit na nakadikit ang kanilang mga noo sa lupa. Masyado silang natakot na huminga. Masama ito. Si James Caden. Biglang sumigaw si Lord Goyo. Siguradong siya iyon. Bumalik na siya mula sa Greater Realms. Bakit niya sisirain ang Ying World sa halip na pumunta sa amin? Iyon ang kanyang base, kung saan siya naluklok sa kapangyarihan, kasama ang hindi mabilang na mga kamag-anak niya. Nabaliw na ba siya? Nang marinig ang halos hysterical na pag-ungol ni Lord Goyo, ang Yang governor at Gladwin ay nanatiling tahimik sa takot.
Pareho sila ng hula. Sa buong Myriad Realms at Health L Realm, bukod kina Taiyi at Yasmina, ang dalawang Xanadu Divine Beings, kahit na ang Five Path Emperors ay hindi maaaring ganap na sirain ang kalahati ng Tai Chi World. Bukod dito, sina Taji at Yasmina ay malamang na hindi bumaba sa mababang kaharian. Ang tanging paliwanag ay maaaring si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7662. No wonder, sa wakas ay naunawaan ni Lord Goyo pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni. Malinaw niyang naalala na pabalik sa Yin's Void, si Jacopo, ang pagkakatawang tao ng Wait Arapat H.S. Soremsia, ay biglang inutusan siyang ilipat ang lahat ng pundasyon palabas ng Dark World. Sa pagbabalik tanaw, ang lahat ngayon ay may katuturan. Malamang na nakita na ni Jacopo ang lahat ng ito. Nang mapagtanto ito, naramdaman ni Lord Goyo ang lamig sa kanyang gulugad habang ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Sa kabila ng pagdududa sa pagkakakilanlan ni Jacopo bilang isang pagkakatawang tao ng Soremsia ng Wait Arapat, sinunod niya ang kanyang payo. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala. Pagbalik sa realidad, tumingin si Lord Goyo kay Yang Governor at Gladwin mula sa kanyang mataas na posisyon. Tanga ka, naiintindihan mo ba ang iyong pagkakamali? Ang gobernador ng Yang at si Gladwin ay sabay na tumangala, puno ng takot ang kanilang mga mukha. Lord Goyo, hindi ko talaga napansin ito. Wala akong ideya kung kailan nahiwalay ang Dark World. Lord Goyo, there is something fishy about this. Kung bumalik nga si James, bakit siya? Mga idiot, si Lord Goyo ay nagwalas ng kanyang kamay, nagpadala ng isang sabog ng purple gold na liwanag na nagpabagsak sa gobernador ng Yang at Gladwin sa lupa. Iyan ba ang sinasabi ko? Ang tinutukoy ko ay si Jacopo, ang maling inakusahan mo, ikinulong, at tinatakan. Sa mga salitang ito, ang dumudugong gobernador na Yang at si Gladwin ay mukhang lubos na naguguluhan. Muntik na kayong gumawa ng mabigat na kasalanan sa akin, itenggal ni Lord Goyo. Kung hindi dahil kay Jacopo, o sa halip, ang pananaw sa pagkakatawang tao ng Wait Arapat H.S. Soremsia, nawasak sana tayo kasama ng Dark World. Nang marinig ito, lalong nataranta ang gobernador ng Yang at si Gladwin. Nasaan siya? Hiling ni Lord Goyo habang tumatalon siya mula sa lotus ng landas para tumayo sa harapan nila. Dalhin mo agad sa akin ang Soremsia ng Wait Arapat. Hindi, ako mismo ang kukuha sa kanya. Hindi. Teka, nag-aalalang tawag ni Gladwin, na nakatingin kay Lord Goyo. Lord Goyo, hindi ba ito isang pagkakamali? Ano ang kinalaman nito kay Jacopo? Bang! Bago siya makatapos, pinalipad siya ni Lord Goyo sa isang hampas. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, mabilis na itinikom ng gobernador ng Yang ang kanyang bibig. Nasaan ang pagkakatawang tao ng Wait Arapat H.S. Soremsia? Sigaw ni Lord Goyo. Sabihin mo sa akin ngayon, o haharap tayong lahat sa paglipol kapag dumating si James. Sinulyapan ng gobernador ng Yang ang malayong Gladwin, pagkatapos ay nagmamadaling humakbang pasulong. Lord Goyo, ang pagkakatawang tao ng Wait Arapat H.S. Soremsia ay ikinulong ni Gladwin sa misteryosong purgatorio. Balak niyang patayin si Jacopo. Yung walang kwentang tanga, sumpa ni Lord Goyo. Sundan mo ako dali, kung wala ang suporta niya, nasa awa tayo ni James. With that, inakyat niya ang langit. Ang gobernador ng Yang ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay sinundan ng takot. Samantala, ang nagbabalik na si Gladwin ay napuno ng pangamba. Panginoong Goyo, huwag kang mabigla sa pandaraya na ito. Hindi posibleng si Jacopo ang pagkakatawang tao ng El Soremsia ng Wait Arapat. Siya ay anak ni James at ng gobernador ng Yin. Kung totoo iyon, hindi ba iyon ang magiging anak ni Wait Arapat James? Kailangan niyang tawagin siyang ama. Ito ay tunay na hanggal. Ang maniwala sa gayong pakana ay lampas sa pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7663. Ang kalangitan ay isang makinang na asol, na may impit na puting ulap. Malawak na kapatagan na may mga gumugulong na taluktok, ilog, at dagat na tumatawid sa malawak na lupain, habang ang isang aura ng espiritual na enerhiya ay tumatagos sa lahat. Ito ay isang bagong mundo, puno ng buhay at sigla, na umiiral ng hiwalay mula sa napakaraming mga kaharian.
Hindi mabilang na mga mapagkukunan ng paglilinang ang naghihintay ng pagtuklas dito. Ang mga walang katapusang pakikipagsapalaran ay nagudyok sa matapang, at walang limitasyong mga pagkakataon ang naghihintay sa mga may natatanging talento. Ito ang bagong mundong nilikha ni James, batay sa 49 na Taoism at sumanib sa sarili niyang Taoism, upang lutisin ang Lear Tribulation at iligtas ang hindi mabilang na mga nilalang sa napakaraming kaharian. Sa mundong ito, walang makapangyarihang landas sa langit, walang hierarchy ng mga lahi, walang mahigpit na tuntunin o pang-aapi, at walang kapalaran na namamahala sa lahat. Sa halip, ang mga aksyon ay hinuhusgahan ng karma. Ang kapalaran at kasawian, pati na rin ang tagumpay at kabiguan, ay tinutukoy ng karma. Bagamat sumunod ito sa prinsipyo ng survival of the fittest at paggalang sa malalakas, nagbigay din ito ng mas maraming pagpipilian at pagkakataon para sa mahihina at mga bagong dating. Sa sandaling ito, si James, Thea, at ang 4 na vanguards Ferendor, Lyrian, Hylaris, at Sylory na pinamumunuan ni Wyatt, ay nakatayo sa tuktok ng kawalan. Sa bagong mundong ito, itinatag ni James ang ilog ng panahon at ilog ng karma. Ang ilog ng panahon ay ginamit lamang upang mag-imbak ng mga nakaraang karanasan ng mga nabubuhay na nilalang na nakolekta mula sa napakaraming kaharian, na tinitiyak ang kaunting epekto sa pag-unlad ng kasalukuyang mga nilalang. Pinalitan ng bagong tatag na ilog ng karma ang dating ilog ng panahon, na naging imbakan para sa lahat ng mga talaan ng lahat ng nabubuhay sa bagong mundo. Ang bawat aksyon at salita ng isang buhay na nilalang ay naitala sa ilog ng karma. Kapag ang isang buhay na nilalang ay nagtangkang lumampas sa isang malaking kaharian, ang lahat ng naitalang kilos at salita ay magiging kapalaran o kasawian batay sa karma. Bukod pa rito, napanatili ni James ang lahat ng cultivation base sa ibaba ng Years One Dale rank para matulungan ang mga nilalang na maunawaan ang bagong mundo. Ang magulong quasi-Declan rank ay inalis, at ang cultivation base sa itaas ng Years One Dale ranks 9th Tribulation ay muling tinukoy mula una hanggang 9th Zaclan rank. Kasunod nito ay ang Xerxo Declan rank, Yitro Declan rank, at Soma Declan rank, na humahantong sa pinakamataas na kasalukuyang antas, ang Declan Mahayana rank. Upang matugunan ang isyo ng mga base ng paglilinang lampas sa Declan Mahayana rank, nagtatag si James ng 5 bagong antas, Emperor, Holiness, Path King, Path Emperor, at Hell-Warrior God. Itinatag niya ang Declan Mahayana rank bilang linya ng paghahati sa pagitan ng bagong mundo at Zymergy. Ang sino mang umabot sa Declan Mahayana rank ay karapat-dapat na makapasok sa Zymergy. Hinati niya ang 49 na langit sa 7 banal na rehiyon. Ang una hanggang 9 na langit ay itinalaga para sa mga nakamit ang Declan Mahayana rank na tinatawag na Rhinex region. Ang 10 hanggang 20 langit ay itinalaga para sa mga emperador, na tinatawag na rehiyon ng Zarion. Ang 21 hanggang 30 langit ay itinalaga para sa Kabanalan, na kilala bilang rehiyon ng Zarvian. Ang 31 hanggang 40 langit ay itinalaga para sa Path Kings, na kilala bilang rehiyon ng Solara. Ang 41 hanggang 44 na langit ay itinalaga para sa mga Path Emperors, na kilala bilang rehiyon ng Dravian. Ang 45 hanggang 48 langit ay itinalaga para sa mga Hell-Warrior Gods, na tinatawag na Ravian region. Ang 49th Heaven, bilang pasukan sa Xanadu Realm at ang pinakamalamang na lugar na makakatagpo ng Shadowborn, ay pansamantalang sarado sa lahat maliban sa mga Hell-Warrior Gods. Ang pagpapasya ng mga base at rehiyon ng paglilinang ay hindi lamang tumanggap ng mga buhay na nilalang na lumilipat mula sa napakaraming mga kaharian patungo sa bagong mundo ngunit nagtakda rin ng isang pamantayan para sa mga hinaharap na nilalang. Upang i-maximize ang paggamit ng mga mapagkukunan ng paglilinang at palakasin ang Health Realm, itinali din ni James ang Life and Death Taoism sa mga base ng cultivation. Ang mga ranggo na nasa ibaba ng emperador ay naaayon sa kanilang mga haba ng buhay. Mula sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa ibaba ng antas ng emperador ay hindi na immortal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7664. Kung gusto mong lumakas, itulak pa, at makamit ang immortalidad, dapat kang magsumikap. Ngunit kung mas gugustuhin mong maging isang bystander sa buhay, kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran bilang isang mahina at simpleng tamasahin ang iyong pag-iral.
Kapag naabot mo ang mga limitasyon ng iyong paglilinang, ang iyong oras ay mauubos, at ikaw ay natural na maglalaho, aalisin ng mismong mga batas ng paglilinang. The survival of the fittest, the law of the jungle, harsh as they may be, sumusunod pa rin sa sarili nilang mga tuntunin. Matapos isagawa ang lahat, inilagay ni James ang kanyang sariling mga prinsipyo at ang konsepto ng karma sa bagong daloy ng panahon, tinitiyak na ang bawat nilalang na lumilipat mula sa napakaraming lugar ay mauunawaan. Ang bagong mundong ito ay hindi katulad ng nakaraan. Hindi na dinidiktahan ng tadhana ang takbo ng buhay, ang mga aksyon lang ang nagdidikta. Ang bawat nilalang ay ngayon ang Panginoon ng kanilang sariling kapalaran. Habang hinihigop ni Thea ang lalim ng pagsasaayos ni James at ang pilosopiya sa likod nila, nag-alinlangan siya sandali bago nagsalita. Napansin ni James, ano ito? Ang mga landas ng paglilinang na iyong itinatag ay mahusay na nakabalangkas. Huminga ng malalim si Thea. Ngunit parang nakalimutan mo ang isang bagay na kritikal. Bahagyang yumoko si James. Paki-enlighten mo ako, asawa ko. Ano ang pinakamalaking kapintasan ng lumang napakaraming kaharian? Tanong niya. Huminto si James, pagkatapos ay sumagot, napakaraming mahigpit na panuntunan. Ang mga nilalang na outside sa larangan ng digmaan ay naniniwala na sila ay mas mataas sa pamamagitan ng kapanganakan. Kinokontrol nila ang malawak na mapagkukunan ng paglilinang at pinigilan ang iba pang mga nilalang, na naging imposible para sa kanila ang mga tagumpay. Ang paglilinang ay naging isang walang pag-asa na pagsisikap. Tumango si Thea. At naisip mo na ba na sa bagong mundong ito na iyong hinuhubog, sa paglipas ng panahon, ang makapangyarihang mga Diyos ay maaaring bumangon, mga katumbas ng mga nilalang na outside. Ipapamana nila ang kanilang lakas at mga mapagkukunan sa kanilang mga inapo, na lumikha ng isang bagong uri ng hierarchy. Sinalubong niya ang kanyang tingin. Kung makakamit nila ang immortalidad, ayon sa iyong teorya ng buhay at kamatayan, maaari rin silang magparami ng walang hanggan. Ang kanilang mga supling, henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ay magsisimula ng buhay na may mga pakinabang na higit pa sa mga ordinaryong nilalang. Hindi ba iyon ay lilikha lamang ng isang bagong ikot ng hindi pagkakapantay-pantay? Kumunat ang noo ni James. Sinasabi mo na ang mga Diyos sa kabila ng Great Vehicle Realm ay dapat ipagbawal na magkaroon ng mga supling. Wala akong isyo sa pagpaparami nila, matigas na sagot ni Thea. Ang problema ay ang kanilang mga inapo ay hindi dapat magmana ng hindi patas na kalamangan sa katayuan o mga mapagkukunan ng paglilinang. Dapat silang magsimula sa pantay na katayuan sa lahat ng iba. Ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, nakatingin sa sumisikat na enerhiya ng bagong mundo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya. Asawa ko, narinig mo na ang kasabihan, kung saan may mga tao, may mga tunggalian. Oo, tumango si Thea. Pagkatapos ay hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Humarap si James sa kanya. Kung saan may buhay, walang ganap na patas. Magtatalo na sana si Thea pero nagpatuloy si James. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Gusto mong pigilan ang isang bagong aristokrasya na mabuo sa realm of the heavens. Gusto mong pigilan ang pag-usbong ng mga pamilyang dinastiya, pagkakahati-hati ng lahi, at monopolisadong kapangyarihan. Ngunit ayon sa iyong loika, hindi lamang mga banal na linya ng dugo ang dapat na paghihigpitan. Sa kalaunan, ang mga sekta, tradisyon, at maging ang buong lahi ay magtatatag ng sarili nilang mga istruktura ng kapangyarihan. Ang mga lipunan ay natural na bubuo ng kanilang sariling mga hierarchy, maging sa pamamagitan ng dugo, katapatan, pagkakaibigan, o kasal. Ito ang mga likas na limitasyon ng mga buhay na nilalang. Karamihan sa mga Diyos sa realm of the heavens ay magmumula sa mortal na pinagmulan. Ang pagiging banal ay hindi magpapalaya sa kanila mula sa mga limitasyong ito, maliban na lamang kung magpapataw tayo ng isang kondisyon para sa pagiging Diyos, ang ganap na paghihiwalay ng mga damdamin at pagnanasa, ang mismong bagay na hinahamak natin. Natigilan si Thea, natahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7665. Nakangiting tumingin sa kanya si James. Dahil tayo ang mga tagapagtatag ng bagong mundong ito, ang ating tungkulin ay paglingkuran at protektahan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan ng Taoismo.
hindi natin kailanman dapat panghimasukan ang kanilang likas na pag-unlad, lalo pat subukang kontrolin ito. Sa pamamagitan ng sistematikong Taoismo, itinali natin ang paglilinang sa mga batas ng buhay at kamatayan. Nagsisilbi itong parehong paghihigpit at pananggalang laban sa kawalang katarungan. Sa pagkakaroon ng mga limitasyong ito, hindi mahalaga kung ang isang tao ay ipinanganak bilang anak ng isang Diyos o isang ordinaryong nilalang, kung hindi sila magsisikap, sa kalaunan ay mamamatay sila sa loob ng takdang panahon ng kanilang paglilinang. Sinalubong ni James ang tingin ni Thea. Bukod dito, may isa pang threshold, karma. Gaano man kalakas ang isang tao, hindi sila makakatakas sa paghatol ng karma. Maaaring abusuhin ng isang Diyos ang kanilang kapangyarihan, manipulahin ang mga mapagkukunan, o hindi patas na pakanabangan ang kanilang mga inapo. Ngunit hanggat handa silang tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, bakit tayo makikialam? Hindi tumugon si Thea, ngunit ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay nagpakita na siya ay kumbinsido. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa kawalan sa unahan. Ito ay si Quattro, na binuhay muli ni na James at Thea. Matapos masipsap ang enerhiya sa paligid, tuwang-tuwa siyang tumalbog. Boss, hipag, buhay na naman ako. No need for thanks, sabihin mo lang kung ano ang susunod na gagawin. Nagpalitan ng tingin sina James at Thea, saka humagalpak ng tawa. Sa kabila ng kanilang kakayahang muling hubugin ang kapalaran ng lahat ng nabubuhay na bagay, may isang bagay na hindi nila mababago, ang ulo ng baboy ni Quattro sa katawan ng tao. Hindi naman sa ayaw nilang gawing mas gwapo siya. Ang problema ay ang mismong kaluluwa niya ay nakatali sa formang ito. Sa madaling salita, ipinanganak siyang pangit. Tila may napagtanto si Quattro at mabilis na nagprotesta, "Hoy, huwag mo akong tignan ng ganyan. I think I'm better looking than both of you." "Sige, panalo ka," tumawa si James, hinawakan ang kamay ni Thea. "So, pananatilihin mo ba ang iyong titulo bilang Grand Marshal?" "Well, I guess kaya ko," ngumisi si Quattro. "Ngunit ayon sa iyong bagong sistema, hindi ba dapat ang isang tao sa aking antas, Holiness Venerable, ay pupunta sa realm of the heavens? Ikaw ay isang pagbubukod," ngumiti si Thea, "dahil gustong-gusto mong maging kabilang sa mga tao. Masaya kang marinig na tinatawag ka nilang Grand Marshal." Napangiti si Quattro. Ang kanyang hipag at amo ang higit na nakaintindi sa kanya. Ano ang realm of the heavens, gayunpaman? Isang grupo lamang ng mga Diyos na nagmumuni-muni sa buong araw, kung minsan ay nag-aaway sa isa't isa. Paano iyon maihahambing sa patuloy na nagbabago, kapana-panabik na mundo ng mga ordinaryong nilalang? Sumenya si James kay Zizzle, na nakatayo sa malapit. Orihinal, binalak kong pamahalaan si Zizzle ng bagong mundo, ngunit pinilit niyang sundan tayo para mahawakan ang kaguluhan sa napakaraming kaharian. Nagningning ang mga mata ni Quattro. "Gusto ko rin pumunta." Sinaman siya ng tingin ni James. "Seryoso ka ba sa pag-iisip tungkol dyan?" Halos mapuksa ka ni Juniper sa isang iglap. At saka, kung ang lahat ay pupunta sa digmaan, sino ang magpoprotekta sa bagong mundo? Napaungol si Quattro, ibinaba ang ulo sa pagkatalo. "Sige." Tinapik ni James ang balikat niya. "Kung gusto mong maging isang tamad na baboy, hindi kita pipilitin na mag-improve. Ngunit kapag ito ay talagang mahalaga, mayroon ka pa ring tungkulin sa mga nilalang ng napakaraming kaharian." Tumingin si Quattro. "Ako, ikaw ang kapatid ko," putol ni James. "Ang pagiging kapatid ko ay hindi lang tungkol sa pagpapakitang gilas, pagmamayabang sa mga babaeng espiritu, o pagtamasa ng prestihiyo. Tungkol din ito sa responsibilidad." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7666. Si Quattro ay hindi natuwa tungkol dito, ngunit sa ilalim ng matatag na tingin ni James, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Mahilig lang maglaro ang lalaking ito, bumantong hininga si Thea. Kailangan niya ng matalinong katulong. Kung hindi, kung maakit siya ng isang babaeng espiritu. "Magandang punto," ngumisi si James kay Quattro. "Isasama kita sa isang matalino at maganda." Nanlaki ang mga mata ni Quattro. "WHO, Zella," sabay na sabi ni James at Thea. Nawala ang excitement ni Quattro. Muntik na siyang mahulog mula sa kawalan. Pagkatapos,
Nagpakawala siya ng isang dramatikong sigaw at nagbold. Humalaklak si James. Wala talagang ginawa si Zella sa kanya, pero ang reaksyon na iyon. Tumawa si Thea. Kahit na makipagsosyo si Zizel kay Zella, matatakot pa rin si Quattro. Napailing si James sa tuwa. Sa sandaling iyon, dalawang streak ng purple gold na liwanag ang bumaril sa kawalan, na naging Yaretzi at Yusef. Nang walang anumang kasiyahan, dumiretso sila sa punto. Ang bagong mundo ay itinatag, sabi ni Yaretzi. Panahon na ba para harapin ni Juniper ang kasalukuyan? You're unfair, Emperor Kaidan, dagdag ni Yusef. Nagpunta si Juniper sa nakaraan nang hindi ako sinasama. Napangiti si James. Sa panahong ito, naging mahalaga sina Yaretzi at Yusef sa pagpapanatili ng kaayusan sa bagong mundo, na tinitiyak na ang mga naninirahan dito ay umunlad at ang enerhiya nito ay nananatiling malakas. Yusef, sa tingin ko dapat kang manatili sa bagong mundo ng ilang sandali, sabi ni Thea. Kailangan natin ng malalakas na tagapag-alaga dito kung sakaling subukan ng kaaway ang isang diversionary attack. Agad namang tumutol si Yusef. Hindi pwede, kailangan kong nasa front lines. Yusef, putol ni Yaretzi. Sang-ayon ako kay Thea. Kailangan mong pinuhin pa ang iyong lakas. Dapat mo ring isawsaw ang iyong sarili sa mundong ito at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Taoism ni James. Bagamat nag-aatubili si Yusef, wala siyang nagawa kundi ang tumango bilang pagsang-ayon. Tapos, humarap siya kay James. Fine, but at least send Jacopo to keep me with me. Don't worry, pag-assure sa kanya ni Thea. Malapit na siyang dumating. Nang marinig iyon, agad na umayos ang mood ni Yusef. Yumuko siya bilang palm at bumaril patungo sa bagong mundo sa ibaba. Ang susunod na labanan ay buhay o kamatayan, sabi ni Yaretzi. Ang aking mungkahi, ilipat ang lahat ng nakumpirmang nilalang mula sa napakaraming kaharian patungo sa bagong mundo. Napabuntong hininga si Thea. Ang tunay na isyo ay kung paano kumpirmahin ang mga ito. Ang napakaraming kaharian ay orihinal na nagmula sa likas na Tai Chi at sumunod sa batas ng Tai Chi, patuloy niya. Ngunit pagkatapos itong wasakin ng Demon God, ang Taoismo ni Juniper ang pumalit. Sa ilalim ng kanyang impluwensya, anumang nilalang sa napakaraming kaharian ay maaaring maging kanyang reinkarnasyon. Natahimik si Yaretzi, pero nilingan ni James si Thea, hindi mabasa ang ekspresyon nito. Logically, sa pagbabalik ni Winton sa Void Realm, dapat na magamit ni Thea ang kanyang kasalukuyang status para kontrolin ito at subaybayan ang kasalukuyan at hinaharap na mga sarili ni Juniper. Ngunit iyon din ang maglalantad sa kanya. Sa sandaling ilipat niya ang Void Realm, maaalerto ang mga pagkakatawang tao ni Juniper. Para sa kanila, si Thea ay parang laman ng mythical Tang Monk, sino mang kumonsumo sa kanyang asensya ay magkakaroon ng hindi masusukat na kapangyarihan sa kawalan. Bilang asawa niya, hindi maaaring kunin ni James ang panganib na iyon. Matapos ang mahabang paghinto, nagsalita si James. Dapat manatili ka rin sa bagong mundo. Tumingin sa kanya si Thea na parang nawalan ng malay. Baliw ka ba? Nang marinig ito, nagulat si Yaretzi, Zizel, at ang iba pa kay James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7667. Humalaklak si Thea. James, do you really think you're all-powerful? That you can handle everything on your own? Natahimik si James, hindi nakasagot. Huminga ng malalim si Thea. Alam kong hindi kita matutulungan laban sa napakalakas na kalaban. Ngunit kung hindi ako nagpakita sa napakaraming kaharian, sa tingin mo ba nalantad ang kasalukuyan at hinaharap ni Juniper? Naikuyom ni James ang kanyang panga, halata ang kanyang pagkadismaya, ngunit sa loob-loob niya, napabuntong hininga na lamang siya. Oo, naiintindihan ko na ginagawa mo ito para sa akin, patuloy ni Thea, panay ang boses. Natatakot kang may mangyari sa akin na hindi inaasahan. Bilang asawa, palagi mo akong inuuna, kahit na naghahanda para sa pinakamasama. At bilang iyong asawa, labis akong naantig. Ngunit ikaw lang ba ang nararapat na protektahan? Nakipagtitigan siya kay James. Ikaw ang Panginoon ng Health Realm, ang pag-asa ng bawat buhay na nilalang. Alam mo talaga kung ano ang reincarnation ni Juniper. Hindi siya titigil sa paghahanap sa akin at sa Bright Heavenly daw. Ngunit inilagay mo ako sa bagong mundo.
Plano mo bang gamitin ang buhay ng lahat doon bilang isang kalasag? Para isakripisyo silang lahat para lang itago ako. Nagdilim ang mukha ni James. Ang bagong mundo ay umiral dahil sa iyo, upang iligtas ang lahat ng nabubuhay na nilalang, sabi ni Thea, na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung ito ay nawasak dahil sa akin, ano ang gagawin nito sa akin? Paano ako makikita ng mundo? Isang halimaw na kontrabida na responsable sa kanilang pagdurusa. Bamuka ang bibig ni James para magsalita, pero pinutol siya ni Thea. That's the public view, sabi niya, nanginginig sa emosyon ang boses. Ngayon pag-usapan natin ang personal na bahagi ng mga bagay. Bilang asawa mo, dapat bang maupo na lang ako at panoorin kang ipagsapalaran ang iyong buhay? Para tanggapin ang iyong tinatawag na proteksyon at kaligtasan habang walang ginagawa. Sa tingin mo ba ako, Thea, ay napaka-cold-hearted, napaka-makasarili? Lumalim ang ekspresyon ni James. Ako, kung susundin ko ang iyong plano, kung gayon sa publiko, ako ay magiging isang sakuna sa mundo, isang makasalanang lampas sa katubusan. At sa pribado, ako ay magiging walang iba kundi isang sakam, makasarili, walang pusong duwag. Ang kanyang boses ay tumaas sa matinding damdamin, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Maging sina Yaretzi, Zizel, at ang iba pang mga mandirigma sa kanilang paligid ay hindi naiwasang mapakilos. Ibinaba ni James ang kanyang ulo na parang bata na naghihintay ng pagagalitin, hindi makapagtalo. Nag-alab ang mga mata ni Thea sa determinasyon habang nakaturo sa kanya. Makinig ka sa akin, James. Isinusumpa ko sa iyo, bilang iyong unang asawa, kung may mangyari sa iyo, kung hindi ka nababalik, paghihiganti kita sa lahat ng bagay. At kapag nagawa na iyon, hindi ako mabubuhay sa mundong ito ng mag-isa. Ang kanyang mga salita ay tumama na parang kulog. Natigilan si Yaretzi at ang iba pa, habang si James, sa sobrang emosyon, ay hinayla si Thea sa isang mahigpit na yakap. Hindi niya inaasahan na ganito ang makikita ni Thea. Oo, hindi mabilang na paghihirap ang pinagdaanan nilang magkasama. Hindi natitinag ang kanilang pagmamahalan. Kung nahulog ang isa sa kanila, paano magpapatuloy ang isa? Sa halip na mabuhay sa patuloy na takot at paghihiwalay, hindi ba mas mabuting harapin ang lahat ng ito ng sama-sama at makipagsapalaran? Ano ang dapat pag-alinlangan? Sa takot, kapag nakaharap ang isang kalaban na ganito kalakas, panahon na ba para maging maingat at mag-alinlangan? Hinigpitin ni James ang pagkakayakap kay Thea. Hawak-hawak siya na para bang hindi na niya bibitawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7668. Anong tinatitigan nyo? Lumingon kayo. Putol ni Yaretzi, kumaway kay Zizel at sa iba pa. Nagulat sila, mabilis silang tumalikod. Makalipas ang mahabang sandali, marahang itinulak pabalik ni Thea si James, punong-puno ng luha ang mga mata. Huwag mo akong iwan. Kahit mamatay tayong magkasama, mas natatakot akong maghiwalay. Sinalubong siya ni James ng tingin, hindi natitinag ang boses nito. Sige. Walang pagdadalawang isip, walang duda, matibay na determinasyon lang. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Void Door Realm. My love, nabawi ko na ang nawala. Let's take a sugal. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa gulat at excitement. Ang Void Door Realm. Nakabalik na sa wakas. Maghintay, babala ni James, mabilis na ipinaliwanag ang mga panganib ng paggamit nito at ang panganib ng pag-trigger ng alarma. Kahit marinig ang kanyang mga babala, hindi napigilan ni Thea na pigilin ito, ayaw bumitaw. Ito ay masyadong mahaba, napakahalaga sa kanya ng Void Door Realm. Sa sandaling iyon, humakbang si Yaretzi. Nagbalik na ang Void Door Realm, ngunit hindi ko pa rin naibabalik ang aking tunay na pagkatao. Ito. Hindi yan ang totoong isyo dito, sumingit si James, matalim ang tingin. Ang tunay na isyo ay ito, mayroon lang tayong isang kuha. Makakaya ba natin ang pinagsamang pag-atake ng mga sarili ni Juniper sa kasalukuyan at sa hinaharap? Ito ang sukdulang sugal. Hindi lamang para sa akin at sa aking asawa, kundi para sa kinabukasan ng bawat nabubuhay na nilalang. Tumanggo si Yaretzi. Nakipag-away ka sa nakaraan ni Juniper. Gaano siya kalakas? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Mas malakas kaysa kay Yefrins nang pumasok siya sa Health Realm.
Nag-iba ang ekspresyon ni Yaretzi. Ang Diyos na tagapaglikha, si Yefrins, ay pumasok sa health realm laban sa natural na kaayusan. Ang kanyang kapangyarihan ay nahati ng makatawid sa likas na tarangkahan. Gayunpaman, siya ay pangalawa lamang kay Franna. Kung ang nakaraang sarili ni Juniper ay may higit sa kalahati ng lakas ni Yefrins, kung gayon ang kanyang kasalukuyan at hinaharap na mga sarili ay dapat nakapantay ni Yefrins sa buong kapangyarihan. Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay idinagdag, kung magsanib puwersa sila, maaaring kalabanan pa ng kanilang lakas ang tuktok ni Franna. Sa sandaling iyon, ang boses ni Franna ay umalangaw-ngaw sa isip ni James. Hindi, sabi niya, mas malakas sila kaysa sa akin noon. Pinalakas ng napakaraming buhay na espiritu at nakikipaglaban sa loob ng sarili nilang Dao Theory Realm, halos hindi sila magagapi. Huminga ng malalim si James. Ito ang dahilan kung bakit naging maingat siya. Sa buong paglalakbay niya, nakaharap niya ang hindi mabilang na makapangyarihang mga kaaway, ngunit walang anumang mapanganib na gaya nito. Huwag kailanman kalabanan ang hindi maintindihang malakas na ito. May tiwala siya, may fighting spirit siya. Siya ay hindi kailanman kapos sa diskarte o karunungan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Hindi niya kayang mawala. If we're going to take this risk, we need a solid plan, matatag na sabi ni Thea. Dapat nating hatiin ito sa 3 hakbang. Nagpalitan ng tingin sina James at Yaretzi, saglit na natigilan. Lumapit si Zizel at ang iba pa, naghihintay sa pananaw ni Thea. Dahil sa isang labanan na ganito kadakila, maingat na pagpaplano ang lahat. Kung sisingilan lang nila ng walang ingat, sila ay diretsyong naglalakad sa kanilang sariling pagkawasak.